is how we preserve harmony among us. Kasi minsan mga Christian matampuhin. No, minsan tayo nagtatampuhan, tapos yung tampuhan pa ayaw nating ayusin. Basta ayoko na, hindi na ako a-attend dyan. May mga ganun pang mga pakiramdam. Parang, minsan, yung pangtampo mo, sarili mo pang pagkakamali. Naintindihan yung sabihin? Hindi mo lang naintindihan yung sinabi, parang mag-asawa, hindi lang naintindihan, nagalit na, naghiwalay na. Hindi lang naintindihan yung sinasabi. Sabi niya lang, parang naalala niya yung kwento ng 50th year anniversary, nagdidiwang silang ganyan. Sabi niya, you are tried and true. Sabi nung lalaki sa babae. Talagang subok na subok ka, you are tried and true. Tapos, sabi ng babae, hindi niya maintindihan. Naingayan. Sabi niya, you are tried and true. Bingi na eh. Kasi 50 years na sila eh. Naku, sumigaw na yung lalaki, you are tried and true. Naggalit yung babae, I'm tired of you too. Na hindi lang nagkaintindihan, nagkagalit na. Ganon din nangyayari sa church. Kaya we need to resolve conflict in truth and in love. Remember? Yun ang dapat nating laging iniisip. Tapos hindi lang yun. Pagkatapos ang kailangan, huwag nating gawin sarili nating paraan. Always wise up and choose God's wisdom. And obviously, hindi natin to kaya on our own. We need the power of the Holy Spirit. Kailangan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya nga ang Christian life, walang totoong Christian life kung walang Holy Spirit sa atin. Are you following? Now, ito pang amazing na part. No? Yung nais pa ng Diyos, talagang we are to live the opposite kasi we're new creatures. Kaya nga, anong klaseng opposite? We are no longer to be self-centered, but to learn to serve Christ. Ngayon, ito po ang isa sa crucial nating dapat pag-isipan. Ngayon, ang Christian, ang problema po as a church, nakapasok na po yung impluensya ng mundo sa atin, sa halip na tayong mag-impluensya sa mundo. Kaya nga napaka-importante ng ating talakay ngayon. Para maintindihan natin, we need to embrace our calling. Ano ba yung calling natin? Sabi ng Bible, but like the Holy One, tulad ng banal, kabanal-banalan, sabi niya, na tumawag sa iyo, ikay magpakabanal sa yung mga lahat ng iyong kilusin. Sabi niya, dahil nasusulat, ikay dapat maging banal dahil ako ay banal. Hindi po optional sa Christian ang magpakabanal. Yan po ay panawagan natin kung kaya't iniutos yan ng Diyos. Dahil ang tumawag sa atin ay banal. Sabi niya, dahil siya'y banal, ikay rin ay magpakabanal. Nasusundan po. So ano ba ibig sabihin ng banal na yan? Parang ganito, eto kasama ka sa lupon ng mga taong ito, mundo. Kinuha kita, ikay mahiwalay. At para mahiwalay ka, ngayon kasama ka nila, you are to stand out. Yung distinction mo as a Christian, dapat nangingibabaw sa lahat. Nasusundan po natin. Kasi makakapagtaka, lahat, habang lahat ay nagsasarili, ikaw naman ay mapagbigay. Baligtad. Nakuha ninyo? Habang lahat ay, halimbawa, sa pagkikinig ng salita ng Diyos, habang lahat ay tulog, ikaw gising na gising. Di ba na? Kaya kahit tulad ninyo, ako'y sobrang blessed ako sa inyo. Sa kabila ng kalalagayan ng panahon, yung iba na natakot na sa bahay na lang, nanonood na lang online, hindi ko sinasabing masama yung nanonood sa online. Hello po, kamusta po kayo? Ngayon, pero sinadya nyo pa rin maparito sa kabila ng hirap ng pagbiyahe. Kaya ako sobrang blessed ako sa mga katulad ninyo dahil sabi ko talagang hindi lang inalintana yung hirap ng pagparito kahit na masama ang panahon. Hindi mo alam kung kailan uulan at hindi, di ba? Pabugso-bugso eh. Tapos kung bumuhos pa yung ulan, talagang buhos. And yet you're here. So yung kakaiba ba, parang you are standing out, you are being set apart, you're standing out while everybody's doing it, ikaw nangingibabaw ka, iba ka. Yun yung ibig sabihin ng holy. Sa eskwelahan, mga bata, habang lahat ay nagkokopyahan, ikaw, tumatayo ka sa katotohanan. Nasusundan? Iba ka. Kasi pagdating sa trabaho, lahat, reklamo ng reklamo, ikaw naman masayang nagtatrabaho. Nangingibabaw ka because you are holy. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Yung mga babae, habang reklamador sa asawang lalaki, ikaw naman palangiting nagdisilbi sa iyong asawa. Yung mga lalaki naman, habang dinaraya ang asawa, ikaw naman napakatapat mo because you are holy. Are you following?
We reflect Jesus in the way we live. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon Diyos. Sa mundong ito, habang kung magsuot yung ibang tao, parang kulang na lang matsabit sa alambre, tanggal na yung damit. Ikaw hindi, nagsusuot ka, hindi mo iniisip yung sarili mong comfort, iniisip mo na hindi ka maging tukso sa ibang tao. Because you are holy. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya naman, alam niyo bakit importante yan? Hindi mo sabi ng Bible, pursue peace. Habulin mo yan. Sabi niya, with all people, sa lahat ng tao. But, pursue also holiness. Bakit? Without which no one will see the Lord. Sa madaling salita, if you will not pursue holiness, kasi yun na ang bago mong nature eh. If you are not seeking for holiness, if you are not pursuing holiness, baka hindi ka talaga sa Diyos. Nagkakaintindihan po? I don't know about you, no? Pero noong lang naging Christian ako, naintindihan ko nagbago yung aking hinahabol sa buhay. Di ba? Kahit iba sa inyo, alam nyo yan eh. Yung dating hinahabol mo yung kasalanan, ngayon parang baligtad. Hinahabol ka na. Nung bata tayo, mga masasama ang ating mga malayo pa tayo sa Diyos. Ano mga pinagmamalaki natin? Pare, kung uminom ako, isang case. Wala ka, mahina ka. Ako, 2 na, hindi pa ako lasing. Payabangan pa eh. Di ba? Ilan na ang babae mo, pare? 3 lang, wala ka. Ano ka? Ano ang tawag nila dyan? Pagka torpe ka, torpe. 3 lang. Ako pare, 8. At ang anak ko, 9. Puro panganay. Ang lupit. Pinagmamalaki pa nila yun. Yung parang wala silang kahihiyan. Nakuha ninyo? But to us, hindi ganoon. Because you pursue holiness, because nagkaroon ka ng bagong nature sa Diyos. Kaya nga, it's impossible for a person not pursuing holiness to see the Lord. Are you following? Now, kaya alam niyo ba ang context itong pursuing nito, holiness? Alam niyo po, ito, you have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin. Hindi ka pa talaga umabot na talagang dinudugo ka na para lang hindi ka magkasala. Ewan ko kung naranasan niyo yun talagang yung bago ka pag natutokso ka, kanyari, babae, natutokso, pinagpapawisan ka talaga. Hindi ko to kaya, hindi to, Panginoon Diyos. Diba? Nilalabanan mo talaga. Minsan sa palabas pa lang, pag napanood ka, hindi ko talaga, in Jesus name. Lumalaban ka talaga. Di ba, nanginginig ka talaga. Bago ka magsinungaling, talagang pinagpapawisan ka, halata na nagsinungaling ka. Diba? Iba, sanay na sanay. Parang natural sa kanila. Pero naging Christian ka, parang hirap na hirap ka na. Parang, for some reason, nakikipag-away ka, sabi niya, you're striving, di ba, against sin. Now, sabi niya, kaya wag mong kalimutan yung paalala sa'yo pag tinawag kang aking anak. Sabi niya, aking anak, wag mong baliwalain ang mga disiplina sa'yo ng Panginoon Diyos. Ni wag kang panghinaan, sabi ng Panginoon Diyos, kapag ikay kanyang tinutuwid. Are you following? Wag kang panghinaan, sabi niya, dahil yung mga dinidisiplina ng Diyos, mahal niya. Okay ba yan? Yung mga tinutuwid ng Diyos bilang kanyang anak, yun kasi tinatanggap niya. Kaya nga handa siyang disiplinahin. Sabi niya, kung hindi ka dinidisiplina, baka hindi ka totoong anak. Baka ikaw ay bastardo. Yun ang sabi ng Panginoon Diyos eh. Now, ang sabi niya, hindi lang yon. Sabi niya, kung nga tayo nga may mga earthly fathers, dinidisiplina tayo, ginagalang natin sila. Sabi nga nun, at sumusunod tayo sa kanila, sabi nga at nabubuhay. Di sabi niya, kung tayo didisiplinahin din ng ating mga magulang, pansamantala lang yon na ayon sa naiisip nilang mabuti sa atin. Pero, sabi niya, ang ating Panginoon, dinidisiplina tayo para sa ating kabutihan upang makabahagi tayo sa kanyang kabanalan. Are you following? Kaya nga minsan, dinidisiplina tayo ng Diyos. Iba-ibang paraan ng Panginoon pagdisiplina. Ginagamit ng Diyos ang magulang natin para madisiplina. Ginagamit siyempre ng Panginoon Diyos ang sirkumstansya para madisiplina. Ginagamit ng Diyos ang iglesia para tayo madisiplina. Ginagamit din ang pamahalaan para tayo madisiplina. Kaya nga may mga batas, di ba? Kung magdadrive lang tayo, walang ilaw, hindi tayo madidisiplina. Nakuha ninyo, ginagamit din ng mga pulis para tayo madisiplina. For some reason, para tayo makabahagi sa kanyang kabanalan. Ibig sabihin, kaayusan. Now, tuloy tayo. Lahat ng disiplina, syempre, hindi naman masaya yan. Diba? Sino sa inyo masaya pag nata-traffic? Yung niya rin, uminto, naging red. Nagmamadali ka na. Late ka na. Naku naman. Bisan hindi pa, naka-green na, tapos merong enforcer.
Gusto pa niya! Di ba, hindi masaya yun. Parang gusto mong babaan. Ano ka ba? Green! Parang gano'n, di ba? Parang gusto. Pero bahagi ng disiplinan. Parang, relax ka lang, baka maaksidente ka. Pero sige na. Kasi parang late ka na. Diba? Yan. Sasabi niya, siyempre, hindi masaya yun. Sino sa inyo mga napalo na nung bata pa? Oh, masaya ba? Oh, wala naman siguro pinalo. Ang saya, more. Wala namang ganun eh. Di ba? Siyempre pag pinalo, talagang umiiyak ka pa eh. Di ba? Talagang kung pwede lang, iwasan mo yung palo. Di ba? Kasi nga wala namang disiplina naman nakakatuwa. Pag pinapaligo ka ng magulang mo, ang lamig-lamig, maligo ka na. No? Yung hindi naman nakakatawa, pagbusang to, tapos na po. Hindi kasi siyempre, hindi naman talaga. Pero pag sanay ka na, sabi niya, yun, nagkakaroon ng peaceful fruit of righteousness. Nagkakaroon ng bunga. Naintindihan? Parang natututunan na natin ano yung dapat iwasan, ano yung dapat gawin na tama. Nakakasanayan natin, naalala yun sa Karate Kid. Di ba? Yung nagagan, up, down, up, down. Hindi naman nakakatuwa yun eh. Di ba? Naasar na nga basta yun. Nagalit na nga, ano ba to? Kala ko ba tuturuan mo ng karate? Nagalit si Miyagi, ginanon, gano'n kagad, yung palang pinapractice niya, yung pala yung mangyayari sa kanyang pagdepensa. So parang, yung pala nagiging automatic. So yung training, nagiging tulong sa'yo. Di ba? Naalala ko may bata po, mag-a-apply ng trabaho. Pinapaalala ng tatay, anak ha, galingan mo pa nag-apply ka ng trabaho ha. Tandaan mo yung mga tinuro ko sa'yo. Pati naman eh. Pa sa isip niya, gusto ko na magkatrabaho para makahiwalay na ako sa tatay kong ito, pakilamero. Ayun, pagdating niya doon sa pagtatrabahuhan, nung sa interview, nakita niya nakakalat yung mga magazine. Nakakalat yung mga, inayos niya. Tapos inayos niya, pinatay yung electric pan, inayos niya, pinatay niya yung nakabukas na hindi naman kailangan. Pagpasok niya doon sa interview, tinatanong na magkano sweldo gusto mo. Oh? Hindi niyo pa po ako tinatanong. Hindi, pinanonood ka namin habang ikay nag-aayos. Nakita namin ang kagandahan ng iyong loob. Bigla niya naalala, yun ang training ng tatay ko sa akin eh. Pag may kalat, ayusin. Kaya pag-uwi niya, niyakap niyang tatay niya, Tay, salamat po. Dahil kayo ang tatay ko, na-train po ako, kaya ako natanggap sa trabaho. Minsan naiinis tayo sa mga magulang, di ba? Nakakainis, parang nakikialam to. Pati sa pagkain. Huwag kang maingay pag makain. Di ba? Nagagalit pa eh. Pero pagdating mo sa na hindi ka napapaya, yung crush mo, nakita, ang galang nitong kumain, oh. Tahimik lang. Maliban na nung naging asawa, siyempre iba na yun, di ba? Minsan hindi pa kumakain, maingay na eh. Joke lang. Pero balik tayo. So may fruit of righteousness. No, tuloy. Therefore, sabi niya, strengthen the hands that are weak and knees that are feeble, and make straight paths for your feet, so that the limb which is lame may not be put out of joint, but rather be healed. Pansin niyo, ang picture is gym. Palakasin mo yung kamay mo, palakasin mo yung tuhod mo, para makalakad ka ng diretso. Naintindihan po? Sabi niya, para it's a picture na gagaling ka. Naalala ko, sabi nung doktor, pagka ikaw ay bumibilis yung heartbeat mo, mag-exercise ka. Di lalong bibilis. Di, kasi lalaki yung mga ugat mo, kasi yung exercise yun na magpapalakas sa'yo. Oo nga naman, dati dali kang mahingal. Tapos pag nag-exercise ka, nagtataka, kaya ko na. Dati 3 hakbang pa lang sa hagdan. Ang taas naman to sisiat na to. Ngayon, parang kaka-exercise mo, ba't kaya ko na? Nakaka-amaze, no? Kaya yun ang sinasabi ng Diyos, you have to be trained. You have to be disciplined. And look at this. Tignan niyo yung karugtong, pursue peace. Napansin niyo? Yung context na yan has something to do with discipline. If you want to have a share of holiness, God's holiness, you must learn to embrace discipline. Hindi mo pwedeng takasan yan. Are you following? Sino sa inyo ang gusto may disiplina? Wow! Nakakatuwa. Totoo ba yan? Be honest, ayaw natin ng disiplina. Ayaw natin. Kanya lang, mahalaga yun. Kaya pag natutunan na natin, and thank God, katulad ng iba sa inyo nagtaas ang kamay, natutunan nyo na, kaya enjoy na kayo. Nakuha nyo? Yung iba nga, yung lagi nagwe-weights, disiplina nila, ayaw na nilang hindi magpunta sa gym para mag-weights.
Pero yung iba na hindi sanay, ang sanay lang weights doon sa kutsara, hindi sila enjoy. Kailangan kutsara ang lalagay nilang ganyan para mabigat. Di ba? Kaya yung muscle nila dito, kapareho ko. Di ba? Now, alam niyo po, when you say pursue, naalala ko tuloy itong batang to. Si Thais. Itong si Thais, alam niyo ba, humingi ng pera sa kanyang mama. Sabi niya, ma, bigyan mo akong pera, mga $200. Bumili siya ng lawn mower, bumili siya ng blower, at saka rake. Yung rake, yung anong tawag diyan? Kalaykay. Yan, kalaykay. Ang galing mo talaga. Na, kalaykay. Ngayon sabi niya, para mag-loan siya, magdamo sa mga kapitbahay. Na kumita siya ng mga $400 net income, net income. Bawi na niya yung kapital. Bakit niya ginawa yan? Para makabili ng laruan? Hindi. Ginawa niya yon upang siya po ay legally ma-adapt na ng kanyang stepfather. Kasi yung stepfather niya, si Eric, hindi siya ma-adapt dahil walang pera para sa mga legal fees. Sa kagustuhan niyang maging kabahagi ng pamilya ng tatay niya, yung stepfather niya, siya na ang nag-raise ng fund para lang mabayaran yon. Amazed, no? Tayo, isipin nyo, binayaran na ni Jesus para tayo maging anak ng Diyos, and yet, hindi natin pinupursu yung katangian ng pagiging anak ng Diyos. You ask yourself, how serious are we to reflect the very character of God's family? Yung talagang gagawin natin lahat. Naalala ko nga po, doon po naghawak ako ng isang seminar sa isang probinsya. Nung nagtuturo na ako, yung mga pastor naglakad ng 8 oras mula sa bundok, makarating lang doon sa lugar ng seminar. Tinanong ko, ba't kailangan maglakad? Wala silang pamasahe. Ako biglang nahiya, parang ayoko na magturo. Alam niyo bakit? Sabi ko, ano ituturo ko sa inyo? Kayo, ang hirap ng inyong pinagdaanan para lang pumarito at makinig para sa sasabihin ko. Samantalang ako, pa-cute lang. Biruin mo, nag-aeroplano ako pumunta rito. Tapos, nakasasakyan ako, hatid sundo pa ako. Parang ano naman ang butsi ko magturo sa inyo ng totoong paglilingkod sa Diyos ng buong puso. Samantalang hindi ko naman ginawa yung ginawa ninyong maglalakad ng 8 oras para lang matuto. Pag-isipan ninyo, maraming tao, inis na inis pa pumunta sa service, nakakotse naman. Pero hanga ako sa inyo dahil iba sa inyo nakakommute pa. Pupunta kayo rito kahit na hirap kayong pumarito para lang makatagpo ang Panginoong Diyos. Amen? Kaya yun yung sinasabi natin na pursue. Talagang habulin mo. Kaya ang topic natin, be holy, embrace discipline. You want to be holy, let's embrace discipline. 4 na bagay to do that. Restore the sinner, remove the sin, receive God's grace, and redeem the world. Now, anong ibig sabihin ng mga yan? Alam nyo, ito pag-isipan nyo mabuti. Simulan natin sa restore the sinner. Lahat tayo, nung naging Christian tayo, alam nating makasalanan tayo. Tama, mali? Sino dito naging Christian na hindi makasalanan? Wala, no? Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo alam natin tayo'y mahina, kailangan natin ng Diyos. Alam natin na hindi natin kaya ligtas ang ating mga sarili, kailangan natin si Jesus. Amen? Nung tinawag tayo ng Panginoon Diyos, binigyan niya tayo ng bagong buhay. We are now a new creature. Nasunod na natin. Hindi na tayo nabubuhay mag-isa, binigay niya tayo sa isang katawan. Ang tawag dyan ay church. Upang, sabi ng Bible, we carry one another's burden and fulfill the law of Christ. Ano yung law ni Christ? Love. To love one another. Kaya walang Christian na soloista. Hindi pa pwede. Kasi how can you practice love kung ikaw lang mag-isa? How can you serve others? Yung love na lang of serving. Paano mo gagawin yan kung ikaw lang mag-isa? Sasabihin mo, Bong, upo ka. Thank you. Para ka naman baliw nun, di ba? Para ikaw lang mag-isa. Hindi uobra yun. Kaya nga pag sinabi mong God is love, hindi uobrang one as in numerical one. Kaya nga po yan Trinity. Are you following? Kasi yun ang nature niya. Hindi pa pwedeng mag-isa ka lang serving yourself. Para, upo ka na, kumain, pagbubukasan kita ng pinto, Bong, pasok ka na. Thank you. Di ba? Ano ka? Di pinagsasilbahin mo ng sarili mo. Di baliw ka nun? Nakuha ninyo ibig sabihin? So, a person who is a Christian is part of the body of Christ. Kaya ang tawag dyan, church. Hindi lang siya part ng isang body, siya po ay part ng family.
Kaya mayroon siyang tinatawag na may resemblance sa mga pamilya eh. May pare-pareho silang pagkilos. Mapapansin nyo, hindi mo kailangan ituro. Naman hindi mo kailangan ituro, magugulat ka, makikita mo yung kilos mo sa anak mo. Wait, parang ako yun ah. Kaya ka nga naiinis eh. Kasi nakikita mo yung sarili mo sa anak mo eh. Di ba, nakikita mo yung kapalpakan mo, nakikita mo yung kahinaan mo, hala, pareho ko siya. Parang ganyan. Hindi mo naman tinuro yun. Yung hindi mo tinuro paano ngumuya, pero ganun siya ngumuya. Di ba? Parang wow, ba't siya ganun kumain? Tapos sasabihin mo, pwede ba pag kumain ka, dahan-dahan? Hindi. Pag naisip niya, hindi naman na niya naisip, hindi ko ba natutunan yun? Yung pala, ikaw din pala yung ganun, di ba? Hindi niyo napansin? Kahit mga babae na, makukuha niya yan. Kaya nga, ang ginawa ng Lord, nilagay ka sa katawan. Ngayong katawan na yan, part ng discipline ng Diyos, na tayo, pag nakita natin na nanghihina ang isa at nagkasala, anong dapat natin gawin? Restore the sinner. Are you following? Tingnan niyo po. Brethren, kung meron isa sa inyong nagkasala, kayong mga na-spiritual, look at the words, restore such a one in a spirit of gentleness. Ibig sabihin, tulungan mo siyang makabawi sa spirito ng kahinahunan. Sa madalit salita, hindi yung parang, ano ka ba, Christian ka ba, sama na ugali mo? Hindi, dapat ganun, hindi. Dapat mahinahon mong tutulungan para, pansinin nyo sa mag-asawa, Christian kay parehas, nagkamali yung isa sa inyo, paano nyo sinasabihan? Ano ba naman? Hindi nag-iisip. No, isang ganun tayo magsalita sa asawa natin eh. Dapat isipin mo, kapatid mo rin yan. Dapat iniisip mo rin paano yung magandang pagsabi. Tama? Aaminin ko sa inyo, ganyan ako. Kaya nga, pinapaalalahan ako palagi eh. Ba't kailangan mo akong pagalitan? O nga naman, sorry. sorry. Kami nagpapaalalahanan mag-asawa dahil magkapatid kami sa Panginoon Diyos bukod sa mag-asawa. Are you following? Kaya sabi ng Panginoon Diyos, restore that self. Mag-ingat ka. Huwag ka magmalaki dahil baka ikaw din matuksob. In other words, all of us are prone to fall. Ngayon, ito problema. May nangyari sa Corinthians, ipagpapatuloy natin yung ating pinag-uusapan. Na-report sa amin na mayroong immoralidad sa inyo. Sabi niya, immoralidad na ang klaseng hindi man lang nag-e-exist sa mga hintil. Sabi niya, meron kasama niya, kinakasama niya, ang asawa ng tatay niya. O, naintindihan niyo? Yung word na nakarating sa amin ng balita, ibig sabihin, ito ay kumakalat ng balita. Nakuha niyo? Kumakalat ng balita. Alam na ng maraming tao ang kaganapang ito among the church in Corinth. Kasi sa Corinth, alam niyo naman ang Corinth, pag sinabi mong Corinthians, yan ay mga immoral. Kasi nga ho, yung kanila pong lugar ay parehong pong may daungan ng barko, kaya meron silang tinatawag na templo ng, ni Aphrodite, na templo ng mga prostitutes. Kaya napaka-religious sa mga lalaki doon. Kasi gusto nila mag-worship na mayroong pong prostitute na gagamitin. Are you following? So, nadala sila ngayon. They were influenced by that culture. At ito na ngayon, nagmamalaki. Sabi ganoon, nakarating na sa amin. Biron sa layo ni Paul, nakarating yung balita. Ibig sabihin, kalat na itong balita na to. It is an ongoing sin. This guy is practicing living in with his stepmother. Can you imagine? Tinalo niya ang kanyang tatay. Nakuha niyo? Ngayon, hindi yun ang kinagagalit ni Paul eh. Itong kinagalit ni Paul. At napakayabang nyo pa. And if not mourned instead, so that the one who had done this deed would be removed from your midst. Nagmamalaki pa kayo. Sabi gano'n, ano ibig sabihin hindi nagmamalaki? Parang hinayaan nyo pa. Parang proud na proud kayo. Parang sinasabi ng mga Christians ngayon. Magugulat kayo, marinig nyo na to. Na dito sa church namin, welcome kayong magkasala. You can continue on with your lifestyle because we are living by God's grace. Because we are saved by God's grace. And it is only by the works of Christ that we are saved. It doesn't matter how you live. Dumating na sa ganung punto, ganyan lang kanilang pinatayuan. Nangyayari na sa panahon natin yan. Hindi nagbago. Kaya tuwan-tuwa pa, mayabang pa sila. Parang, teka muna, sabi ng Panginoon, dapat nga nagmo-mourn na kayo eh. Bakit kayo magmo-mourn? Kasi pag hinayaan nyo yan, hindi nyo lang alam anong epekto ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Alam natin yan, galing tayo sa kasalanan. Alam natin yan, hindi nakakatuwa ang epekto sa atin. Nag-i-enjoy ba tayo noon? Pasamantala. Pero pagkatapos
pagkatapos natin gawin ng isang kamalian, hindi tayo na sobrang gulo sa ating kaisipan. At wala tayong mapuntahang maayos na kinabukasan. Naintindihan niyo po? Pag-isipan ninyo, mambabae ka, sira pamilya mo. Can you imagine? You're building up your family. Wala naman, sino sa inyo nagpakasal na inisip nyo, dadayain ko naman tong babaeng ito eh. Mambababae naman ako bandang huli. Di ba, doon pa lang, sira ka na kaagad kasi ang isip mo, nung papakasalan mo ang babae na yan, we will be forever. Di ba? Di ba yan mga sumpaan, no? Naalala nyo? Sa hirap man o sa hirap, hindi kita iiwan. Wala na nga ginawa ang sinama eh. Pero pagdating na ng dulo, bakit mo nagawa yun? Yung pag-isipan niya mabuti, ang laking kabiguan yun. Kahit na sabihin natin, wala yan. Sa labas, parang I'm cool, I'm okay. But deep within you, you know such frustration, you know such emptiness, you know such crookedness in your heart that you cannot understand why. Hello? Nadaanan ko eh. Nakita ko eh. Sabi ko, anong saysay ng lahat ng ito? Walang, kaya nga, pag nakita mo yung tao, parang kawawa naman to. Di dapat nga umiiyak na kayo eh. Kung alam mo na yung magiging consequence, buti sana kung panlupa lang. Pag ini-imagine ko yung consequence sa maiimpyerno yung tao naman, wag naman tayo magbiruan ng ganyan. Kung consequence na itong taon to mapapahamak for eternity, magsaya ka na ng 80 years ka man. Yung eternity, hindi naman biro yun. Naintindihan niyo po yung sabihin? Kasi sabi niya, dapat nga nagdadalamhati na kayo. Kaya ano ba yung pagdadalamhati na yun? Nagkakasala rin kasi inaalaw ninyo, hinahayaan ninyo. Yun ang sinasabi ni Paul. Kaya sabi nga ni Paul, tanggap tayo ng Diyos. Yes, tanggap tayo kung sino tayo. Nung makasal, come as you are. Oo, but sobrang niyang mahal tayo na hindi niya tayo pabayaan na manatili sa ganun. Kasi alam niya yung kahihinatnan. Subukan natin. Sino sa inyo ang mapag-alala bago nyo nakilala si Jesus? Pakita sa kamay. Sa pag-aalala na yon, anong karamdaman ang naranasan ninyo? Laging may GERD, laging may gout, di ba? Laging may frozen shoulder. Bakit? Akala ninyo frozen shoulder, uric acid lang? Hindi. Totoo rin yun, pero minsan, dala ng ating stress, ng kawo-worry. Hello, nandiyan pa kayo? Kasi, digay kayo ng digay sa gabi, para ka nasusuka. Bakit? Alam niya epekto ng worry. Pero ang sarap ng maintindihan natin, niligtas ako ng Diyos, alam mo, pag nag-worry ako, pinagpe-pray ko na lang. Kaya nga nare-relax na ako eh. Nakakatulog na ako. Di ba? Kahit nga sa service, tulog ako eh. Di ba? Ang saya-saya mo. Di ba? Hindi yung parang mayat-mayat, ako ba yan? Relax ka. Subukan nyo, nung pag nasa kasalanan tayo, nagkikwentuhan, nabanggit na yung kasalanan, parang alam yata nila, ako yata yun ha. Parang ako yung tinutukoy nito ha. Loko to ha. Kahit sa atin dito, minsan may lalapit, Pastor, chinismis ako sa iyo, no? Bakit po? Ano ba kasalanan nyo? Tinutukoy mo ng bababae ako yun kayo, ngayon, umpisal na kayo. Di alam ko na. Naku niyo yung sabihin, minsan ang feeling mo, ikaw yung pinatatamaan. Kahit hindi. Yung mga bata, sinumbong ako ng daddy ko Di daw ako nag-aaral Hindi, ang dami kayong hindi nag-aaral, hindi ka lang mag-isa. What I'm trying to say is this. Isipin niyo yung epekto sa atin. Kaya nga sabi ni Lord, gusto na kita, pinalaya na kita, pinatawad na kita, kasi I want you to be new. I want you to experience the joy of being free from sin. Are you following? Because I love you enough that I don't want you to remain that way. Gusto niyo ba yung anak natin tatamad-tamad? Kung tayo magulang at alam natin ang kahihinatnan na isang tamad, tutulungan natin siyang maging masipag. Ayaw natin. Buti na yung tamad. Hindi pagod. Anong hindi pagod? Alam niyo ba nakakapagod na walang ginagawa? Kaya hindi totoo yun. Kaya God loves us so much na ayaw niya tayong manatili sa ganyan. Kaya sabi nga ni be miserable and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning and joy to gloom. Magsisi kayo. Sabi nga ganun, humble yourself in the presence of the Lord and He will exalt you. Yun sabi niya, blessed are those who mourn, for they shall be comforted.
Pero kung ngayon pa lang, hinahayaan natin yan, ngayon matutuwa ka pa. Hindi pa naman ngayon ang tag-ani. Minsan ang pag-aani niyan, matagal pa at matindi. Pag umani ka ng matagal, tandaan mo, sobra-sobra ang bawi. Naintindihan po? Kaya dapat nga nalulungkot na tayo. Alam mo ba kung ano mangyayari sa'yo after that? Alam mo ba, minsan nga ho nakakalungkot. Ang tapang-tapang, kasi pag sinabi mong immoralidad, ang dami niyan. Yung immoralidad, the word, yung porneia. Kasama dyan ang lahat ng immoralidad na binanggit sa Levitico chapter 20. Ano yung Leviticus chapter 20? Immoralidad sa incest, immoralidad ng homosexuality, lesbianism, immoralidad ng bestiality, ibig sabihin sa hayop, immoralidad ng kamag-anak. Ang dami niyan. So sinasabi ng Diyos, lahat ng klaseng yan, dapat yan, inaayos nyo na yan. Can you imagine? Mayroong mga ilan, ang tapang pa, they just love serving the Lord. Holding hands pa sila, lalaki-lalaki, naghahalikan pa sila sa service. How can you be so proud and call yourself Christian and yet living out in sin? The Lord will never tolerate something like that. Hindi si God is loving. Excuse me, ang love ng Panginoon Diyos, hindi ka pababayaang magpatuloy sa kasalanan. Hello? Nagkakaintindihan tayo? Kaya ho, ito ang sinasabi na dapat nga nagsisisi na tayo. Now look at this. No, kaya nga to restore a sinner, una-una I should be humble and mourn over my own sin. And this will lead me to repentance. Kahit na hindi ka nahuli, ito huli. Kahit hindi ka nahuli, hindi yung parang iba kasi sasabihin lang, ay ayoko, parang hindi mo na ako nahuli. Ang punto ng Diyos, nahuli ka o hindi, you know what God doesn't want. What God hates. As Christian, we should hate what God hates. Are you following? Kaya yung parang our heart should break with what breaks the heart of God. Yun ang ating puso. Kaya hindi tayo papayag, Lord, ayaw mo to, hindi ko rin to gugustuhin. Kaya doon pa lang, kahit hindi ka nahuli, tatalikuran ko na to. Hihintayin ko ba bang mahuli at mabod ka sa ibang tao? Hindi na, kailangan ko na magsisi. Kaya nga ito yung paraan ng ginagawa ng Diyos to restore a sinner. Bigbigay ng halimbawa ang Panginoon. Tingnan niyo sabi ni Paul, for I on my part, though absent in body, present in spirit, I have already judged him who has so committed this as though I were present. Ako na, sinasabi ko na yung aking desisyon. Sinasabi ko na sa inyo, dapat yan, gawa na niya ng paraan. Paano gagawin? Anong plano ni Paul? Ang sabi ni Paul, sabi niya, sorry. Umabante. Yan. I have decided, look at the words, to deliver such a one to Satan for the destruction of his flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Look at his heart. I want him to be saved. Kaya lang, yung espiritu niya mas importante. Kaya, di bali na, sige, isuko na natin kay Satan yung katawan niya, nang magdusa siya, nang sa ganun magsisi siya sa Panginoon. You know what's the picture of that? Yung prodigal son? Naalala nyo? Kasi yung prodigal son gusto nang lumaki. Gusto niyang mabuhay ng wild living eh. O sige na, hayaan na kita. Wala nang pipigil sa'yo. Hindi na kita i-rebuke. Hindi na kita papaalalahanan na mali yan. Sige na, gawin mo na yung gusto mo. Subukan nyo sa anak nyo. O ikaw anak, gawin mo na ang gusto mo. Huwag ka na dito sa bahay. Hayaan na kita. Gawin mo na yung ginagawa ng mundo. Gawin mo na lahat. Pero, hindi mo na ako masisisi dahil hinayaan na kita. Gawin mo na yung gusto mo. And you will suffer the consequence for sure. Hindi ngayon, but one day, you will suffer the consequence. Kaya yung bata, nung naubos yung pera, he lived a wild living. Ano nangyari? Sumadsad. Nagkaroon ng tagutom kung kailan wala na siyang pera. Hindi mo alam kung ano mangyari bukas. Kaya nung nagutom siya, sadsad na sadsad, naku, pati yung pagkain ng baboy, gusto niya na rin kainin. Hindi ko alam kung kinain niya. Basta sinabi lang, kakainin niya na rin, pero hindi ko alam kung kinain niya o hindi. Pero bigla niya naalala, mabuhay ang tatay ko, babalik na ako sa tatay ko. Kasi yun din ang hangad ng Diyos. Kapag naisuko na kita kay Satan, ibig sabihin, you are back to the world. Sa Satan's domain, ibig sabihin, he is free to do anything against you. Kasi ganito ho yan. As part of the church, you are protected. Protected in what way? We are praying for one another. We are protected by rebuking each other, reminding each other on what we are to avoid. Are you following? Di ba pag nandito kayo sa church, minsan pag nakikinig kayo ng preaching, oo nga, hindi ko alam yun ha. Ay, salamat na lang. At buti makakapagbago ako. Ngayon, biglang wala na. Bahala ka na sa buhay mo. Wala kang biglang proteksyon. Hindi kita pagpe-pray. Hindi dahil sa galit ako sa iyo. Sobrang mahal kita na handa akong kitang tiisin para lang ikaw ay makabalik sa Diyos.
Para maintindihan mo, sige, balik ka sa dating mong buhay, tingnan ko kung matutuwa ka. Bigla ka masisa, wow, hindi ko to type. Hindi ko to alam gagawin ko. Naintindihan niyo po? Kaya nga ito siya sabi niya, I deliver you to Satan. Pero hindi ito parang, sige na, dahil galit ako sa'yo. Hindi. This is a sin that is common to everybody. Ibig sabihin, alam na. Hindi lang to yung parang, masama loob ko dito, bilang leader, gagawin ko to. Ititiwalag kita. Walang ganun. Kasi wala itong sariling paghihiganti. Kaya nga sabi ng Panginoon Diyos, balikan natin, in the name of our Lord Jesus, when you are assembled, are you following? As church, hindi yan mag-isa. Kaya nga when you are assembled as a church, sabi niya, in the name of our Lord Jesus. So it is not about me. It is not about you. It is our decision for in the name of our Lord Jesus. Ano sabi niya? I am with you in spirit with the power of our Lord Jesus. And alam nyo, hindi natin pwedeng abusuhin ang ating mga kapangyarihan at otoridad. We need to submit to Jesus Christ. Nagkakaintindihan? Hello? Andyan pa tayo? Tuloy tayo ha? Para tingnan po natin. Kaya sabi ni Warren Wiersbe, church discipline is not a group of pious policemen out to catch a criminal, parang nag-aabang, mali ka! Mali ka, tulog ka na naman, yari ka sa akin. Titiwalag kita! Hindi ganun. Walang ganun. Kasi sabi niya, rather it is a group of broken-hearted brothers and sisters. Nasasaktan sila because they love you so much. They don't want yung pinagdadaanan dahil alam niya, mayroong matinding consequence one day. Naintindihan po? Ang sabi niya, and seeking to restore an erring member of the family. Kung makita niyo po yung anak natin, nahuhulog sa kasalanan na talagang sadsad, halimbawa sa droga, natutuwa ba tayo kung anak natin yan? Hindi man tayo, ayan, buti nga tayo. Ayan lulong ka na sa droga. Ngayon sirang-sira ka na. Buti nga sa'yo. May ganun bang magulang? Pag ganun yung magulang mo, addict din yun. Diba kasi walang ganun? Kapag kayong magulang, pag nakita yun, nagdadalamhati yun, anong nagawa ko? Anong pagkakamali ko? Ba't nagkagat to anak natin? Bakit nagawa ng anak natin to? Kawawa naman ang anak natin. Di ba? Iiyak ka eh. Kasi hindi mo matiis. Kaya ganun doon na sinasabi sa atin ng Panginoon Diyos, paano nagawa ng kapatid natin doon sa Panginoon? Ang sakit. Kawawa naman siya. Nakuha niyo po? Nasasaktan tayong lahat kasi damay tayong lahat. Ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. We are all affected. Kaya ito po. Kaya sabi ng Panginoon Diyos niya, paano tinuro ni Jesus? Una, yung ina-apply ni Paul, ito yung tinuro ni Jesus. Pag may nakagkasalang kapatid na talagang it is something obvious, na talagang go and show him his fault in private. Ano ibig sabihin? Huwag pagchismisan. Uy, alam mo ba si brother? Nahuli ko. Napakawalang iya niya. Grabe siya. Pero huwag mong pagsasabi tayo-tayong dalawa lang. Oo. Alam mo tingin mo sa akin, chismoso? Paglipat ng isang chismoso na ito, uy, atin-atin lang to nasabi sa akin ni sister, ganto daw si brother. Minsan, bakit hindi mo sabihin doon sa kapatid yung problema? Diretsuhin mo privately. Yan sabi ng Panginoon privately. Para pag nakinig sa sayo, you have won your brother. Ang hangad mo, mapanalunan siya, maibalik siya sa Diyos. Are you following? Hindi ito personal injury. Talagang it will affect. Kaya gusto mo siyang mabawi. Ngayon sabi niya, kaya nga faithful are the wounds of a friend, but deceitful are the kisses of an enemy. Kung talagang kaibigan ka at kapatid ka, di bali masaktan siya, masabi mo lang. Naintindihan po natin? Now, tingnan niyo po. Ngayon, pag hindi pa siya nakinig, if he does not listen to you, take one or two more with you, so that by the mouth of 2 or 3 witnesses, every fact may be confirmed. So, nagdala ka ng talaga, para naman alam niyang, hindi naman to, nagdala ka, alam, totoo po, nagawa mo to, nakita ka namin talagang, alam namin kaya nga sinasabi na namin siya, di dalawa, sakaling nakinig, ay naku, salamat sa Diyos, kung nakinig siya, naku, okay, kung hindi, naku, kailangan sabihin mo na sa church. Ano ibig sabihin na sa church? Yung body of believers. Sabihin mo na. Bakit? Para malaman mo kung may mga ilang pang mga katibayan na talagang totoo nga to, na hindi to hearsay. Nakuha ninyo? So sabihin mo na sa church. Ngayon yung church magde-decide. In our case, hindi naman ito yung malaking church na to, no? Mga kapatid, kapatid na, ano ang pangalan mo?
Ha? Tom. Sa mahal kapatid na Tom, nako, ito po ay napakawalang ya. Ha? Hindi ganun. Kasi ang ating hangad, kaya nga may D-group yan. Kaya doon tayo nagtutulungan as D-group. Nagtutulungan tayo. So doon tayo Pero kung sakali man talagang sobrang malala na pinupuntahan iba-ibang D-group, manliligaw lang para mambabae. Di ba? Immoral. Siyempre kailangan mo i-broadcast kasi baka mambiktima pa to sa may iba. Nakuha niyo po? Kaya nga sinasabi, hindi para lang proteksyonan din yung church, proteksyonan din siya. Kasi lalong lalala ang kanyang kalalagayan. Nandadamay pa siya ng iba, kawawa naman. Nakuha niyo po? Kaya tingnan niyo Kaya we have to tell them. Now look at this. Pag hindi pa rin siya nagsisi, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Turing mo na siyang hindi Christian. Yun ang ibig sabihin. Now, yung panahon na yon, yung tax collector, nung panahon na yon, ang ibig sabihin kasi mga tax collector, naniningil sila higit sa nararapat. Kasi sabi niya, do not associate. Truly I say to you, look at this whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Ano sinasabi ni Lord? If you decide that as a church, I'm telling you, I will support you. Sabi nila, the heavens will support you. Are you following? Tingnan niyo pa, tinuloy niya pa. Madalas ginagamit natin ito sa prayer, agreeing prayer, pero ito yung context yan. Sabi niya, again I say to you, that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by my Father who is in heaven. This has something to do with discipline. Kaya pag agree kayo, the heavens will listen to you. Are you following? Ang sabi niya, where 2 or 3 have gathered together in my name, I am there in their midst. In other words, I myself am there to hear your case and I will support your decision. Ganon katindi. Kasi seryoso ang bagay ng kasalanan. You know why? Because Jesus died for that sin. Jesus left the comfort of heaven because He is really serious in dealing with sin. Kaya gusto niya tayo mapalaya. Kaya ganun na lang ang kanyang kaseryosohan. Now look at this. Kaya sabi niya, in the name of the Lord Jesus, I'm telling you, they need this. Kaya imagine pag dinala ka na isuko ka na kay Satan, walang biglang suporta sa'yo. Naalala ko tuloy itong babae na to. Nung nagkakaroon si Anita, alala ko rin si Anita Alvarez nung sa 2022 Olympics ng yung alam niyo yung stylist yung mga gumagano-ganon sa tubig. Nung doon na siya sa last part ng kanyang performance, nako, nahilo, nag-faint. Lubog na Patay na to sigurado. Buti na lang nandun yung kanyang coach, si Adora Fuentes. Tumalun kasi Olympian din naman siya dati. Tumalun talaga, niligtas siya. Now imagine, if you are already treated as a tax collector or a Gentile, kasi sabi ni Jesus, wow, sinong tutulong sa'yo when you are drowning? Wala na. Kaya nga ang sabi ng Lord, ayaw natin to. Because sin separates. It separates us, brothers and sisters, and most important, it separates us from God. For all have sinned and come short of God's glory. Naintindihan? Kaya nga ang taong totoong Christian, makikinig yan sa rebuke Pag hindi nakinig sa rebuke, medyo magtanong ka na, Christian ba talaga ako? Kaya nga, that he may be saved. Nang ganun, ma-realize niya. Nakuha niyo po? That he may, I don't know. Kung hindi ko sinasabi, unsaved na siya, hindi ko sinasabi. Kasi alam naman natin na ang salvation natin is because of Jesus. But I don't know. We need yung proof among ourselves is our humility before God and before His people. Nakuha niyo po? So tuloy tayo. Kaya we need to remove the sin. We need to remove the sin. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Tingnan niyo po. To remove the sin, sabi niya, your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump of dough? Alam niyo, sabi niya, itong sin na to, parang leaven yan. Kakalat yan. Kaya yung konting leaven na yan, kakalat yan. Kung nag-ano po kayo, nagbe-bake kayo, yung konting yeast na yon, pag hinalo mo yan sa dough, lalaki yan, magra-rise yan. Apektado lahat. Pero ito, hindi yeast ang gamit. Sardo. Yung luma na, yung old leaven. Ililipat doon para maapektuhan lahat. Sabi niya, ganun ang epekto ng kasalanan. Kaya tingnan nyo, kaya
clean out the old leaven. Alisin mo yan so that you may be a new lump, just as you are in fact unleavened. For Christ our Passover has already been sacrificed. Ano yung sinasabi niya? Yung kasalanan na yan, hindi mabuti yan. Sabi niya, kasi kailangan tanggalin mo yan. Kailangan tanggalin mo yan. Kaya mahahawa tayong lahat. Para yung sakit na ano. Di ba? Pag may isang, naalala niyo yung mga na-amputate? Di ba? Bakit i-amputate yan? Kasi yung infection yan umalat na. Kailangan putulin na yan. Kasi maapekto ng buong katawan. Mamamatay, mawawala yung effectivity ng, kumbaga yung effectivity ng mai-reflect si Jesus. Kaya mabuti pa tanggalin na yan. Mahahawa lahat. Kaya nga bad company corrupts good moral di ba? Kaya doon pa lang iniisip na natin yan. Kasi we need to remove that. Pero anong klaseng kasalanan yun? Nirefer niya dito. Kasi celebrate the feast with old leaven, nor with the leaven of malice and the leaven of wickedness. Pag sinabi mo malice, ito yung walang kahihiyan na paggawa ng masama. Sila pa yung proud na proud. Na, ako Christian ako, pero ginagawa ko to, ha? Ako Christian ako, pero, kasi feel ko, I'm free in Jesus. Kung free ka, you're free not to sin. Are you following? Andiyan pa kayo? For example, mayroong mga ilan, mag-worship, pero living in immorality. Hindi ko sinasabi yung mga worship leader natin, walang ganyan, ha? Sa iba. Minsan ka, ang kalaguyo pa, pastor. Diba? Pero pag-isipan natin mabuti, minsan proud pa sila. Parang, well, the Lord has forgiven me. Hallelujah. Huwag naman. Sabi ng Lord, huwag naman. Sabi, tanggalin nyo yan. Ito namang wickedness, ito yung, yung iniquity or depravity or evil purposes at desire. Talagang tahasan na. Ang daming ganyan. Would you believe, may mga dito sa atin, hindi nyo ba napansin, mag-ingat din kayo. Hindi lahat ng pumunta dito, Christian. Kaya nga, pansin nyo, magwa-worship kayo, hindi kayo makapikit basta-basta. Ba't nandiyan yung bag nyo, hallelujah. Praise God. Pero iba nakakulip-kip yan. Panginoon, thank you Jesus. Bakit? Takot na takot kayo, baka mawala yung bag. Kasi may mga himala rin dito. Nakuha ninyo ibig sabihin? Di ba nakakalungkot yun? Kasi hindi lahat. Bisa may lalapit pa sa inyo. Ay, si Pastor Buang, sinabi niya sa akin, bumili daw kayo itong cornic na ito. Ang halaga, 300 ang isa. Pangalan ko pa ginamit. Ang corny mo. Di ba? Huwag kayo magpapaniwala sa ganyan. Di ba? Kaya sabi niya, dapat meron tayo unleavened bread of sincerity and truth. Are you following? And look at this, hindi lang yan. Anong mga kasalanan? Sabi niya, but actually I wrote to you not to associate with any so-called brother. Ibig sabihin, dragang remove from the sin. Immorality. Remember, these people, ito nga, lalagay natin ganito para may picture. Yan, greedy, reviler, idolater, drunkard, swindler. Sinabi niya. Diba? Ano ba yung greedy? Ito yung talagang kinakwartahan ng ibang mga kapatiran. Ito naman reviler, naninira ng kapatiran. Naninira, nagpinag-aaway-aaway, tsaka inaatake, criticize sa iba. Idolater, ito tahasang nagpapakita, hindi lang yung motive, kundi yung talaga sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, tuwan-tuwa pa sila, and they're proud. I'm a Christian and yet I worship this. Di ba? May mga practices sila na hindi, may pagsamba sa Diyos-Diyosan. Lasing pa, mumunta, praise God. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos, let's drink to that. Matapang pa nila. They call themselves Christian, pero lasinggero. At swindler. Nakikita niyo po? Sabi ng Panginoon, alisin niyo yan. Alisin niyo yan. Huwag tayong ganyan. Bakit? Remember, we are one body. Everything, pag we allow that, it affects all of us. Okay pa kayo? Hello? Kaya mga kapatid, hindi ko sinasabing magalit at maawa tayo at magtulungan tayo. Ito lang masasabi ko sa kung nakita nyo ako nagkakamali, huwag nyo na hintayin lumala, sabihan nyo na ako. Okay lang po. Ako na, pag nakita nyo ako na medyo, Pastor, naiinis sabi mo, Pastor, huwag kayo masyado maitin na ulo, pwede. Lalo sa mga natutulog, okay lang. Yung, sabihan nyo lang ako. Okay lang. Diba, sabihan nyo lang ako. Kasi dapat kailangan tayo magtulungan Kailangan tayo magtulungan. Kunyari, Pastor, masyado ka nang malakas kumain. Yung iba kasi pinapakain, kapag kain ka ng kain. Tapos habang pinanonood ka kumakain, ang lakas niyang kumain. Tapos pag-uusapan, sabihan niyo na ako, Pastor, sobra na kain niyo. Di ba? Kumbaga, kain ng kain. Walang niya. Sabihin mo ng diretso. Huwag mo nang daanan sa paligoy-ligoy, magkakapatid tayo, magtulungan tayo. Nagkakaintindihan?
Kasi minsan magkakapatid tayo, di tayo nagsasabihin ng totoo eh. Minsan, ganun pa, gusto mong candy? Bakit? Yung pala, masama ang inang hininga. Sabi mo na, bulong. Candy, o di ba? Huwag na tayo magkunwarian. Let's help one another. Are you following? Let's love one another enough that we are honest and sincere to each other. Kaya nga, napaka-importante ito. Now, allow me just to proceed this. Sabi niya, and receive God's grace. Just remember the grace of God. Remember we were cleansed by God na hindi yun sa sarili lang natin. Decision tayo, magpapakabait na ako. Hindi. It was because of our Christ, our Passover who has been sacrificed. Can you imagine? Naalala niyo ba yung picture ng Passover sa Old Testament? Yung pong mga firstborn son, pag dumaan yung angel of death at wala ho yung blood ng Passover sa pintuan, do sa patay ho yung firstborn son. Pero pag meron, dadaan po yun, yung Passover lamb, dadaan po ngayon yung angel of death. And that is exactly what Jesus is saying. Sabi niya, alam niyo ba, mayroong death because of sin. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life. Dahil sa dugo ni Jesus Christ, nagpa-pass over yung angel of death. So that when we die, lalagpasan lang because we're meant to live because of Jesus. Then alalahanin naman natin yan. Now imagine, if you know that you will be going to heaven, meron pa ba tayong kalakas ng loob na sasabihan sa langit, Lord, ito na po yung asawa ko, 4 na. Meron pa bang tayong ganun? Lord, ito po yung mga naloko ko. Tapos makikita ka sa langit, pati na dito. Na, ito po yung mga naloko ko. Nakuha niyo po? Ito po yung mga nag-aaway dahil sa ginawa kong pagchichismis. How can we be so proud before God? Kaya sabi nga ng Lord, alam nyo, galit ako sa inyo because you allowed a Jezebel in your church where she is, causing, he prostitutes herself, causing immorality among you. Unless you remove her, and sabi nga, I will bring her to sickness. Nakuha niyo po? Kasi ayaw ng Diyos yun. And for sure, sa totoo lang, naalala ko si Asa. Si Asa, naalala niyo si Asa last week? Nagkasakit sa paa. Why? Because he rejected God. Pag-isipan niyo mabuti. Kasi sabi ni Lord, alalahanin niyo naman yung ginawa ni Jesus para sa ating lahat. And sabi niya, therefore, let us celebrate the feast not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Parang, ang saya. Alam niyo ba? Tayong lahat, every Sunday, we celebrate. We thank God for the victory He gave us. Amen po? And napansin niyo, may epekto yung ating tagumpay during the week sa ating pag-awit at pagsamba sa Diyos. Napansin niyo po ba yun? Naalala ko itong batang to. Ito po si Jaden. Si Jaden. Ito si Karin. Ito si Garrett. Nakakatuwa po itong bata nito. Na-addict na po siya sa video game. Lumapit sa nanay niya, Ma, tulungan niyo po ako. Na-addict na po ako sa video game. 6 years old na-addict na ako. Alam ko hindi gusto ni Lord to. Kaya sabi niya, sige anak, huwag ka na muna maglaro. Kinuha niya yung video game. Tinitiis, parang nanginginig ka na video game. Alam mo, minsan nakaka-addict yun parang naginginig ka na, di ba? Tapos sabi niya, ngayon, nung Sunday, pray sila ng pray ng mama niya. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Nung Sunday, nagtaka sila, hindi niya kasama yung mga kalaro niya. Humiwalay. Sabi niya, bakit kayo humiwalay to? Tapos tinawag niya, anak, bakit kasama mo matanda? Kasi po ayoko sumama sa kanila kasi matutokso po ako Kasi yung mga kaibigan ko naglalaro sila ng video game. Kaya I don't want to be with them kasi I don't want to sin against God. Amazing, no? Batang-bata, 6 years old. Now, ito pong nakakatuwa. Sa church yun, sa church. Ito nakakatuwa. Nung Sunday, nakakanta, ewan ko, hindi ko alam yung kanta pero subukan ko lang kasi hindi ko alam yung lyrics. Sabi niya sa kanta, nakakatuwa. Sabi niya, sobrang saya niya. Through you, I can do everything. Sabi niya, I can do all things. Tapos sumisigaw yung bata kahit wala sa tono. Ginagaya ko lang yung pagkanta niya. It is, basta yun. At sobrang saya niya. Like it, bagang feel niya yung kanta. Nothing is impossible. Ganyan. Di ba yung pagbata, mataas ang boses? Nothing is impossible. Tuwan-tuwa siya. Sabi niya, bakit? He was celebrating the victory that God caused him to have. Kaya alam niyo, pag kumaawit tayo, alam natin Kaya alisin natin yung mga old leaven na nagpipigil sa ating kumawit. Kasi pag umaawit tayo na may old leaven, nadidighay tayo.
Hindi magandang kanta natin. Nawan? Kaya let's sing to God with such victory. Ngayon, ito po. Kaya I wrote to you in my letter not to associate with immoral people. Why? Bakit ganun na lang ang sinasabi sa atin ng Panginoon Diyos? Because we're here to redeem the world. Can you imagine? Tayo inaasahan ng mundo. Kasi sila rin lugmok na lugmok. They're immoral people. They don't know the solution. Yes, patulungan sila ng psychology para pagtakpan ng kanilang mga guilt. Pero hindi lang masolve yung sin issue. And only the gospel can solve the sin issue. Only because of Jesus Christ who died on the cross. Walang iba. Kaya imagine, tayo yung sagot. Kung tayo din mabubuhay sa kasalanan, wala na silang pag-asa. Kaya nga sabi ng Panginoon, I did not all mean with the immoral people of this world. Kasi sa mundo, noong panahon nila Paul, merong Gentiles, merong Christian, at merong Jew. Ngayon, ito na sila, sabi niya, may immoral of these people of the world, with the covetous, swindlers, idolaters, for then you would have to go out of the world. Can you imagine? Kaya nga sabi niya, hiwalay kayo, pero andyan kayo sa mundo, bakit ko kayo nandiyan? Kasi sabi ni Jesus, I do not ask you to take them out of the world, but to keep them from the evil one. Bakit tayo pinanatili ng Diyos dito? Kasi nga, God wants us to be His witnesses. Remember, you shall receive power from on high, and you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the remotest part of the earth. Kaya alam niyo po, pag nakita tayo ng mga, parang, di namin alam paano kami makakatakas sa pornography, di namin alam paano kami makakatakas sa immorality, di namin makakatakas. Pero thank God for these Christians. They show us the way. Jesus. Hindi namin paano ka makakatakas sa kasupangan. Praise God for Christian. Their lives are full of contentment. Hello? Okay pa kayo? Pero kung wala na rin tayo niyan, ano pang tinig natin? Wala na. Kaya actually, I wrote to you not to associate with that so-called brother. Bakit? Kasi nasisira. Yung associate dito, to be identified with them. Di ba ang lungkot as Christians, minsan, Christian kapatid ko, bakit sa babaero? Hindi sa totoo lang. Hindi na nga, naitawalag nga siya sa amin. Kasi nga, hindi ko masasabi, hindi ko siya makakausap, pero hangad ko na maintindihan niya. Kaya, pangit, no? We are called the only Christian country in the Far East. Kasi hindi natin naintindihan yung Christianity. Kasi sa totoo lang kahit sa church, pagka tinulungan mo yung tao, tinulungan mo para makaayos, lilipat ng ibang church. Kasi ayaw ko sa inyo. Judgmental kayo, feeling victim. Excuse me. Andito tayo para magtulungan. Hindi para magsiraan, magkondinahan, hindi magtulungan. Kasi pag humingi ka naman tawad, tulungan ka naman na kagad. Hindi naman yung parang, bahala ka sa buhay mo. Hindi. Kaya magkasalanan ka, magdusa ka. Walang ganun. Hindi yun ang ating hangad. Ang hangad natin, makabalik tayo sa Panginoon Diyos. Amen? Baka sabi mo sa katabi mo, tulungan mo rin ako ha. Pag nakita mo na ako, alanganin ang lakad ko. Sabihan mo ako ha. Sabihan mo sa katabi mo. Kung wala ka pang D-group, sama mo naman ako sa D-group mo. Baka matulungan din ako. Okay ba yun? Sino sa inyo mga may D-group? O yung mga hindi nagtaas sa kamay, wala no? O sabihin mo, sama mo naman ako. Doon sa nagtaas, sabihan mo, sama mo naman ako. Para mayroon din magpapaalala lang sa akin. Huwag mo na sabihin, ikaw may D-group ka na, sama pa na ugali mo. Walang ganun ha? Huwag ganun. Masama yun. Okay? Sabi ng Bible, kaya ito, tinan nyo. The tragedy of so much modern Christianity and incidentally, the basic reason for so much ineffective evangelization is that the Christian community is both remote from unbelievers and lacks with fellow believers who persist in sin of one kind or another. In a word, there is no distinctiveness. Ang lungkot, wala nang pinagkaiba. Friends, kaya sabi ni Paul, what I have to do with judging outsiders? Ang dali nating i-judge yung mga nasa labas, hindi yun ang ating panawagan. Sabi niya, huwag sila. We are to show them life. Hindi sana i-judge sila. It is expected for them kasi di lalalam kapangyarihan. Sabi niya, we are to judge those who are within the church. Why? Because Christianity has a power to live over sin. Kasi God has already delivered us from sin. Yun ang sabi ng Panginoon Diyos, kaya we need to help each other. Yes, we are all prone to fall, but we need to help one another. Are you following? Pag ikaw nang hina, ako malakas, tutulungan kita. Pag ikaw naman nang malakas, ako naman ang tulungan mo. Nagkakaintindihan po?
Kaya finally sabi niya, but those who are outside, God judges. But remove the wicked man from among yourself. God is telling us something. Friends, remember, our heart is to help this person experience God again. And alam niyo po nangyari sa mamang ito? Because of what they did? Kakatuwa. Sufficient for such a one is this punishment which was inflicted by the majority. So that on the contrary, you should rather forgive and comfort him. Otherwise, such a one might be overwhelmed by excessive sorrow. Wherefore, I urge you to reaffirm your love for him. Sa sobrang nalungkot dahil nawala yung mga kapatid, sabi niya, winelcome siya pabalik. Tinulungan siya ulit. Nakuha niyo po? Nanumbalik siya sa Diyos. Kasi maintindihan mo, pag talagang Christian ka, maintindihan mo how it feels na malayo sa Diyos. Na wala na akong biglang proteksyon. Nakuha niyo? Kaya I challenge you, friends, remember this, we are the holy people in that we are to embrace discipline. Yung mga hindi nag-embrace ng discipline, tayo rin magsasuffer ng consequence of an undisciplined life. Let me end with the story of our brethren na taga na-experience nila yung grace ng Diyos. And I praise God na ito ang dahilan kung bakit God wants us to live a victorious life. That God wants us to be holy and embrace discipline. Let's call on Chris, Isidro, and Ace. Sila may mag-asawa po. Lumaki ako sa paniniwala na kapag mataas ang grado sa school, active sa pagsisimba, nagkakaroon ng mga awards at malinis na imahe, ay tiyak na magiging successful ako sa buhay. Ngunit dahil sa kalayaan na nakuha ko nung ako ay nasa kolehiyo, nahulog ako sa pagkokompromiso dahil sa kagustuhan kong maging cool at makipagsabayan sa iba. Ako ay nagkaroon ng isang seryosong relasyon kay Chris na humantong sa aking maagang pagbubuntis. Ikinasal kami sa murang edad na 19 at 20 habang ako ay 6 na buwan na buntis. Sa mga panahong iyon, gusto kong patunayan na kaya ko pa rin maging matagumpay sa buhay. Chris and I pursued postgraduate studies at sa taong 2006, naging abogado siya at ako naman ay naging isang doktor. Lahat ng ito ay nakamit namin habang pinapalaki ang aming 2 anak. Ang mga papuri ng tao sa aming mga nakamit ay nagbigay sa akin ng matinding sense of pride na lalong nag-udyok sa aking maghangad pa ng higit na tagumpay. Habang si Ace ay busy sa pagpapaganda ng kanyang imahe, ako naman ay naging pleasure seeker. Nagsimula akong lumabas kasama ang aking mga kaibigan para uminom, dumayo sa mga clubs, magpakasaya, at makipag-flirt sa ibang babae. Sa aking isipan, ginagawa ko lamang ang mga bagay na hindi ko naranasan noong binata pa ako. Noong naging abogado ako, nilunod ko ang aking sarili sa katanyagan na mayroon ako. Ginamit ko ang aking status para makakuha ng mga babae at makipagtalik sa kanila. Kalaunan, pumasok na rin ako sa mga recreational drugs. Wala na akong pakialam sa maaaring maging epekto ng aking mga ginagawa sa aking pamilya basta't hindi naman ako mahuhuli. Dahil parehas kaming umaangat sa aming mga tinahak na career, naging una sa aking prioridad ang aking trabaho. Na-enjoy ko ang aking titulo, pera at kontrol bilang isang doktor. Para sa akin, ito ang larawan ng isang babae na nakamit na ang lahat. At dahil dito, nagpatuloy akong mamuhay na naghahanap ng mga bagay na magbibigay sa akin ng kaligayahan, seguridad at purpose sa buhay. Ngunit habang lalo kong nakakamit ang mga bagay na to, hindi ko maintindihan kung bakit may emptiness. Para bang may kulang sa puso ko. Bilang isang abogado, wala ako pag-alinlangan sa mga mapapasukan kong sitwasyon. I became a master of compartmentalizing my life. Isang family man 4 days a week at perpektong boyfriend thrice a week. Matapos ang 7 taon, nadiskubre ang aking double life. In early 2012, Ace found 2 movie tickets in my wallet. Looking back, it was God's appointment as I had always been careful not to leave traces of my extramarital activities. Nagsimula nang mag-imbestiga si Ace at nalaman ang lahat ng aking mga relasyon. Nakakalula ang mga ebidensya na nalaman niya kaya't sa kalaunan, ako ay umamin na.
I reached rock bottom. Lumong-lumo si Ace at gusto na niyang makipaghiwalay. Doon ko naalala isa sa aking naging kagimik dati na sumali na ng CCF. Napansin ko ang pagbabago sa kanya at dahil dito, sa kanya ako nagpatulong. He referred us to a married couple who gave us time even though we didn't know them. Ibinahagi nila sa amin na kailangan namin ng Diyos upang masolusyonan ang aming problema at inimbitahan kaming sumali sa isang couples retreat. Sa mga panahong ito, nalugmok ako sa matinding awa sa sarili. Nahirapan akong maintindihan kung bakit at paano nangyari to kung wala naman akong ginawang masama. Pakiramdam ko, binaboy ako ng taong tinuring kong best friend, asawa at ama ng aking mga anak. Pinlano kong makipaghiwalay at isama ang aking mga anak, total kaya ko naman silang buhayin. Kalaunan, napapayag na akong sumama ng retreat upang maipamukha kay Chris na walang makakapagsalba sa marriage namin. Si Chris ang may kailangan ng retreat na ito at hindi ako. Ngunit sa hindi ko inaasahan, sa retreat na ito, personal kong nakilala si Jesus. Kilala ko lamang pala siya sa isip pero hindi sa puso. Nangusap si Jesus sa mensahe ng tunay na pagpapatawad. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. All this time, umiikot lang pala ang buhay ko sa aking sarili. God opened my eyes to the truth na panaytingin ko sa kasalanan ni Chris, pero I am also a sinner as I stand before the Lord. Sino ba naman ako upang tumanggap ng pagmamahal at pagpapatawad ni Kristo? Na siya, bilang isang dakilang Diyos, ay dumanas ng matindi upang iligtas ang mga makasalanan na gaya ko. Kahit na hindi pa malinaw ang mga sunod na yugto sa amin ni Chris, tinanong ko si Lord sa kung ano ba yung dapat kong gawin. Kahit na ayaw ko nung una yung kanyang naging sagot, nagtiwala ako at sinunod siya. I took that leap of faith and forgave Chris right then and there, gaya ng pagpapatawad ni Kristo sa akin. Wala akong kasiguraduhan kung anong pwedeng mangyari matapos ang sumunod kay Lord. Ngunit alam kong mapapagkatiwalaan ko ang aking Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Matapos kong maranasan ang pag-ibig ng Diyos, isinuko ko ang aking buhay kay Jesus. Hindi lamang niya inayos ang aming pagsasama, kundi pati ang relasyon ko sa Kanya. Isa pang blessing sa retreat ay ang aming ikatlo at nag-iisang anak na lalaki na si Caleb Elijah. Tinanggap ko ang disiplina ng Diyos sa pagtigil sa mga bagay na makakasakit lamang sa Kanya, sa aking asawa at sa aking pamilya. Lalo kong hinanap ang Kanyang salita at nagkaroon ng paghahangad na ibahagi ang Kanyang mabuting balita. Upang maprotektahan ang aming pagsasama at maiwasan ang aking pagbalik sa mga nakaugalian, naging accountable ako kay Ace. I also took on the role of intentionally leading my family closer to Jesus. Inamin ko sa aking mga anak ang aking mga nakaraan at lahat sila ay pinatawad ako. Sumali rin kami sa isang discipleship group upang lalong lumalim at maging seryoso sa aming lakad sa Panginoong Diyos. Ang aming pagpapasalamat sa Diyos ay nagdulot sa amin upang mag-serve dito sa CCF Main at sa Kalaunan at sa CCF Malolos. Sa awa at biyaya ng Diyos, we eventually started discipling other couples too. God also convicted us to surrender our careers to Him. Noong taong 2013, binigyan ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa isang organisasyon na sumasalba sa mga biktima ng sexual exploitation. Kahit na maliit ang bayad, mas maliit sa aming normal na kinikita, pinagdasal namin ni Ace kung saan talaga kami tinatawag ng Diyos. At noong 2017, I gave up my law career and went into full-time ministry here in CCF as Leadership Development Coordinator for Central Luzon, and presently as a volunteer overseer for CCF Angeles. Mula sa unang hakbang ng pagpatawad na yon, hindi ko lubos maisip ang journey namin ngayon kasama si Jesus. Often we no longer recognize ourselves, but only see yung kabutihan at katapatan ni Lord sa buhay namin. Sa taong 2017, isinuko ko ang aking career of 11 years upang tumugon sa tawag ni Lord sa akin na maging full-time helpmeet and ministry partner ni Chris at i-homeschool ang tatlo naming anak.
Hindi ito ang buhay na binalak o pinangarap namin para sa aming mga sarili. Madalas ay naka-question din kami sa desisyong ito. Hindi man ito nakakapagbigay sa amin ng kaalwahan o tagumpay sa mata ng mundo, ngunit ngayon naiintindihan ko na ang tunay na success ay ang pagsunod sa tawag ng Diyos para sa akin at sa aming pamilya. Praise God po. Ano man ang maging kapalit. Marami mang pagsubok, but having Jesus as our reward at lahat-lahat namin, yun lang ay sapat na. Kung papipiliin akong isulat muli ang aking buhay, wala akong nanaising baguhin ni isa. Hindi man natin maintindihan ang timing ni Lord at pamamaraan niya, pero ang Diyos ang higit na nakakaalam ng best na plano para sa atin. God alone can make something beautiful out of our messy situations. As I look at where God has taken us, patuloy akong magiging mapagkumbaba dahil sa kanyang kabutihan at awa. Kahit na nahihirapang magtiwala ng buo sa pinansyal na aspeto ng buhay namin, patuloy ang pagdisiplina at paghahasa ng Diyos sa akin upang mas lalong dumepende sa Kanya. He is my faithful provider and my inheritance. Saad ng unang Timoteo, Kabanata 1, versikulo 15 hanggang 16, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtsatsaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sumasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Patuloy niyo kaming isama sa inyong mga panalangin upang maging tapat na manglilingkod para kay Kristo at matapos ang nasimulang gawain ng Panginoon sa amin. Ako po si Chris Isidro. At ako naman po si Ace Isidro, dating alipin ng mundo na ngayon ay naglilingkod para kay Kristo. Sa Kanya ang lahat ng papuri, karangalan at pagpapasalamat. Amen. Amen. Dito lang po kayo. Pansinin po ninyo sa kwento nila, ilan mga tao ang dumadaan sa pinagdaanan nila na wala hong tanging pag-asa kundi ang marinig ang solusyon mula sa iglesia ng Panginoon. Amen po? Kaya kailangan ho natin talagang lahat to be holy and to embrace God's discipline. At na naging Christian ho sila, dumaan ho sila doon. Kaya mga kapatid, as pag-pray natin sa kanila, gusto ko lang hong isipin nyo, tayo rin. Are we embracing God's discipline? Are we willing to follow Him and really be holy as God called us to be holy? Now, ito lang, kung hindi pa ho tayo membro ng pamilya ng Diyos, God is telling us na tayo po ay lumapit sa Kanya. Sabi niya, but to those who receive Him, sabi niya, He gave them the right to become a child of God. Natintindihan po natin. Kaya kung hindi pa tayo sigurado whether really part of God's family, huwag niyo pong intayin ng bukas. Ngayon na po, let's make a decision. Tayo pong lahat tayo buko sandali as we pray for them. And gayon din, tayo rin po mag-isip at tanungin natin ang mga sarili natin, do we really embrace God's discipline? Are we willing to restore sinner, remove the sin, as in receive God's grace and redeem the world? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Panginoon, inabot niyo po si Chris at ganun si Ace. Thank you, Lord God, for their willingness, Father God, to submit themselves to your calling, O God. Lord, batid din po ninyo, Panginoon, na sa kanilang journey. Alam ko, Panginoon Diyos, na mas matatayog ang kanilang pangarap bago sila sumunod sa iyo. And yet, mas matayog ang pangarap niyo para sa kanila. And thank you, Jesus, na tunay po kayo po ang gagamit sa kanila ngayon ng higit pa sa kanilang inaasahan upang marami pang buhay ang makaranas ng tagumpay dahil sa inyo. Ang totoong tagumpay ng Panginoon Diyos na buhay na ayon sa kalooban ninyo. Ganun pa man pagkaloob niyong lahat ng kanilang pangailangan. Ipakita ninyo, Panginoon, ang walang hanggan ninyong kayamanan. Na tunay, Panginoon, ang kanilang puso ay mapanatag, na nagtitiwala na kayo ang Diyos na siyang hindi nagpapabaya dahil kayo'y totoo sa inyong salita. Salamat po at ingatan niyo po sila nang sa ganun hindi ho sila, Panginoon, mapagtagumpayan ng espiritu ng kadiliman. Sa halip, sila po isang matibay na mandirigma ninyo sa espiritu. Salamat po aming Panginoon Diyos. At ang habang lahat tayo nakapikit at nakayuko, hinahamon ko rin po kayo, mga kapatid.
don't take sin lightly. God loves us so much. Sobrang pagmamahal niya sa atin. He wants us to be delivered from the power of sin. But we must embrace holiness. We must live according to our calling to be holy. Kanya lang mga kapatid, we need to humbly come before Jesus. And if you want, somehow kung kayo kinakaugnay ng Diyos, na sinasabi ng Diyos, anak, are you pursuing holiness? Kasi kung hindi mo ito pinupursue, no one, without holiness, no one will see the Lord. Are you pursuing this? Are you pursuing God? Na talagang hangad mo, Lord, I want to live only for you. Kapatid, kung yan ang design ng puso mo, pakitaas mo lang kamay mo sa iyong Panginoon, I want to pursue your holiness, O God, because I want to pursue you. Yes, wag kang magdalawang isip, hindi ka nagsisising sumunod sa Panginoon Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kung meron kang bagay na alam mong kasalanan, na alam mong ayaw ng Diyos, isuko mo to sa Diyos. Lord, hindi ko alam paano ko sisimulan. Hindi ko alam paano ko to bibitawan. Pero Lord, I submit my heart to you. I submit myself to you. And I embrace discipline, O God. Ano man na maging kapalit nito, I just want to follow you. Kapatid ko, ikaw rin kinakausap ng Diyos. Raise your hand to God. Yes, huwag kang mahiya. It's between you and the Lord. It's between you and the Lord. Be humble before God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Father God, I thank you that you know my brothers and sisters raising their hands before you, O God. Because they know, Lord, that you love them so much, that you don't want them to remain as they are, but rather you want them, Father God, to experience the victory that you all want us, Father God, to enjoy. Thank you, Jesus. Lord, I pray, may you empower my brothers and sisters raising their hands before you, O God, and allow them, Father God, to really enjoy and understand the love that you have for all of us, that you are willing, Father in heaven, to discipline us. It may not be joyful momentarily, but we know in time we will reap a great harvest. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And Father God, I pray for those who are not yet part of your family, may you not allow them, Father God, to leave the place without accepting you as their own personal Lord and Savior. May they call upon you. May they call on you, Lord Jesus, and ask you, Father God, to save them, and ask you, O Lord, to reign in them. Thank you, Lord. Thank you, God. And Father God, I pray for every family we represent. May your blessing be upon all of us, that as we leave this place, we will shine and we will live as your holy people, embracing your loving discipline. For you have called us to be victorious. You have called us to be more than conquerors in Christ Jesus. Hallelujah. May your blessing be upon all your people. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless us all. Hello, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Michelle Obligacion mula sa Exalt Worship Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking para sagutin ang inyong mga tanong. Pastor Bong, kamusta po kayo? Mabuti naman po. Okay, salamat po ulit sa napakaklarong mensahe tungkol sa pagdidisiplina at pagmamahal ng Panginoon sa atin. Simulan po natin ang ating diskusyon sa unang katanungan na ito. Bagamat mahalaga pa rin ang pakikipag-ugnayan sa mga hindi pa nananampalataya kay Kristo upang mahikayat natin sila magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos, paano natin masasabi kung tayo ang higit ng naiimpluwensyahan nila sa halip ng tayo ang nang-iimpluwensya sa kanila? Ayan. Siyempre, mahalagang alam natin ano ba yung prinsipyo ng Diyos. Alam natin yung kanyang salita, alam natin yung kanyang payo. Kaya nga, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, that he meditates it day and night. Di ba? So from there, alam mo, para ano yung ayaw ng Lord at hindi. Kapag nakikita mo yung filosofiya na ng mundo, ang siyang parang nagagaya mo na, abay, wag ka ng, medyo tumigil ka muna at manalangin at talaga humingi ng tulong sa Diyos.